Hoy, 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 ikaw. Halika nga rito. Saan pupunta ha? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na inumin mo na tong gamot mo? Kung magmamatigas ka pa rin, ha? Ha? Babalian talaga kita ng buto. Ano? Iinom ka ba o hindi? Juan naman. Bitiwan mo ng kamay ko, nasasaktan ako eh. Aray. Ang sakit na ng braso ko. Bakit ba tigas ang ulo mo? Sinabi ko na nga sa'yo na wala akong sakit eh. Ano ba? Pakawalan mo na ako. Tsaka, ang pait-pait kasi ng lasa ng gamot na yun eh. Tapos ang sakit pa sa lalamunan. Kaya hindi ko talaga kayang inumin. Aba, talagang mangangatwirang ka pa. Ikaw na nga tong pinagmamalasakitan. Ikaw pa tong nagmamalaki, ha? Ang dapat sa'yo, hagupitin ang buntot ng pagi nang magtanda ka. Tignan ko lang kung di masunog pati ang puwet mo dahil sa epekto nito. Sagabal ka sa lahat ng mga pinaplano ko. Kaya dapat sa'yo mamatay at ipakain sa mga alagad ko nang hindi ka napamarisan ng mga kauri mong albularyo! Isang pagkakamali na kinalaban mo ako. Dahil ito na rin na magiging katapusan mo. Sasabog ang katawan mo sa pamamagitan ng aking mga gamot. Kaya magdasal ka na. Dahil unti-unti nang maaagdas ang katawan mo. Lalabas ang dugo mo sa ilong, sa iyong mata at sa iyong tenga. Hanggang sa matunaw ka at maging putik. At tuluyan ka nang mabuburas sa mundo! Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Pati na rin po sa mga giliw ninyong tagapakinig sa inyong YouTube channel na The Voice Addict. Ang kwento pong ibabahagi ko ay naganap taong 1998 sa probinsya ng Ozamis. Nagsimula pong nakakakilabot kong karanasan nung nakatuklas ako ng kakaibang gamot laban sa hawa ng mga aswang. Isa po kasi akong albularyo at ang pagiging maangas ko rin ang naging dahilan upang guluhin ako ng mga kampon ng kadiliman. Upang lubusan niyo pong maunawaan ang aking istorya, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Juan. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Babala. Ang video na ito ay protektado ng copyright law. Ang anumang hindi otorisadong pag-download, pagkopya, pag-upload muli o re-upload, pag-edit o paggamit ng kabuuan o anumang bahagi ng video na ito nang walang nakasulat na pahintulot ng may-ari ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang sinumang mapapatunayang lumabag sa copyright law ng Pilipinas o Republic Act No. 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines ay maaaring maharap sa sumusunod na kaparusahan. Unang paglabag, pagkakakulong ng 1 hanggang 3 taon at multang 50,000 hanggang 150,000. Ikalawang paglabag, pagkakakulong ng 3 taon at 1 araw hanggang 6 na taon at multang 150,000 hanggang 500,000. Ikatlo at mga kasunod na paglabag, pagkakakulong ng 6 na taon at 1 araw hanggang 9 na taon at multang umaabot ng 500,000 hanggang 1,500,000 pesos. Bukod sa mga parusang ito, maaari ring obligahin ng hukuman ang lumabag na magbayad ng danyos sa may-ari ng copyright at ipasamsam o ipawasak ang lahat ng iligal na kopya ng material. Igalang po natin ang karapatan ng mga content creator. Huwag magnakaw o mag-re-upload ng mga video nang walang pahintulot ng may-ari. Abaya walagya! Umaagil palintik! Lo, ibang aswang po nasa bubong.
Basta't maganda kayo. Dahil sinisira niya ang yero. Nalinti ka na. Hindi kaya yung bagong yanggaw? Yung may sakit na bigla na lamang gumaling, tapos naging aswang na? Ipagpalagay na nga natin na ganun ka. Pero hayaan nating sumugod siya rito. Basta't hindi tayo lalabas ng bahay. Hayaan natin siya pumasok dito. At dito natin siya kakalabanin. No, hindi po kaya si nanay ang pakay niya? Hindi po ba't ang inaatake po ng mga aswang na tulad niya yung tao pong may sakit? Tama ka, Arnel. Ganun na ngayon. Pwes, hindi po ako makakapayag. Nasaktan niya po si nanay. Mga anak, huwag niyo kong alalahanin. Lalaban ako kahit na anong mangyari. Juan, kumuha ka ng mga pagontra natin. Bilisan mo! Agad naman akong sumunod sa utos ni Lolo Isagani. Hinakot ko ang mga pangontra kagaya ng bawang na inilagay ko sa damit ko. Maging ang garapon na puno ng asin ay dinala ko rin. Pagbalik ko sa sala ay nakita kong tinutuklap na nga ng aswang ang bubong namin at nakikita ko ang nilalang na mayroong mapupulang mga mata. Ang tawag namin sa nilalang na yon ay manananggal. Juan! Akin ang asin! Walang hiya kang aswang ka! Ang lakas ng loob mo't sumilip sa bubong namin! Hey! Hetong sa'yo! Umangil ng malakas ang manananggal. Kaya sigurado kong tinamaan ito ng isinaboy na asin ni Lolo Isagani. Maya-maya pa ay pinagpupupukpok na nito ang bubong. Saka malakas na binaklas nito ang yero. Natuklap ang yero at kitang-kita namin ang itsura ng aswang na yon. Ano? Lalaban ka? Aray ko! Nay, ano po nangyayari sa inyo? May Ay, one more. Ano? Ha? Lalaban ka? Aray ko! Nay, ano po nangyayari sa inyo? May masakit po ba sa inyo? Tsaka mga butlig nyo sa balat, nagtutubig-tubig din at tumitibok-tibok pa na para bang puso. Ano po ba nangyayari sa inyo, Nay? Bakit nagkakaganyan po sugat nyo? Dahil ito sa sumpa ng aswang na yun, anak. Ito yung naramdaman ko noon na may isinaboy siya sa akin na para bang buhangin at mahapde. Natitiyak ko na siya ang nagpapakalat ng sakit sa buong baryo natin. Ano ba nararamdaman mo ngayon, Letty? Sobrang sakit po, Itay. Para bang tinutusok-tusok ng karayom ang mga sugat ko. Napakasakit po talaga. Dako, nangyari na. Talagang sinasadya yan ng mga aswang para hindi tayo makalaban sa kanila. Ibig sabihin lamang nito, pinipigilan nila tayo sa panggagamot. Pero hindi po tayo titigil, Lolo. Dahil sa ginawa nila kay nanay. Tinuruan lang po nila akong maging isang malupit na albularyong tatapos sa kanilang lahi. Ano, aswang? Matapang ka, di ba? Sige, pumasok ka dito nang magkaalaman tayo. Ako naman po magsasabi sa kanila ng mga bawang. May pagiganti ko man lang po ang ginagawa nila kay nanay. Muling napaangil ang aswang na manananggal nang tamaan ito ng bawang na isinaboy ni Arnel. Subalit, malakas ang loob ng aswang at pinilit nitong makapasok. Kaya naman, kinuha ko na ang inihanda kong buntot ng pagi. Inihagupit ko ito sa aswang. Sumakto yon sa mukha niya, kaya napaatras siya at nahulog mula sa bubong. Rinig na rinig namin noon ang pagbagsak nito sa lupa. Kasunod ng daing nito dahil sa labis na sakit. Kuya, Lolo, may paparating pa po na 2 aswang. Nasa loob na po sila ng bakuran natin. Ano? Anak ng putya, paano na to? Talagang pinagplanuhan nila to. Hindi nila talaga tayo tatantanan hanggat hindi tayo sumusuko sa kanila. Isa talagang paraan, mga anak, para mawala ang sumpa ng manananggal sa katawan ko. Tay, kailangan niyo po akong tulungan. Alam ko pong delikado tong gagawin ko. Pero Itay, may tiwala po ako sa inyo. Sandali lamang. Anong ibig mo sabihin, Letty? Kailangan ko pong patayin ng manananggal.
Yun na lang po ang huling pag-asa natin para mabuhay ako. At matigil na po ang pagpapakalat niya ng sakit sa mga kababaryo natin. Nay, hindi po pwede ang sinasabi nyo. Hindi nyo po ito gagawin. Baka mapahamak po kayo. Ako na lang ang gagawa. Ako ang papatay sa kanila. Wala ka bang tiwala sa akin, anak? Nay, marami na po ang mga aswang sa labas. Ito talagang paraan para mabuhay ako. At ikaw naman, Juan. Ituloy mo lang ang ginagawa mong paggawa ng mga kakaibang sangkap ng gamot at pangontra laban sa mga aswang. Leti, anak. Huwag ka magsalita ng ganyan na para bang nagpapaalam ka na. Mabubuhay ka at mawawala ang sumpa sa katawan mo. Tandaan mo yan. Hindi po natin alam ang sunod na mangyayari, Itay. Basta, mag-iingat po kayong lahat. Ikaw rin, anak. Kailangan mo magdoble ingat. Dahil hindi biro ang lakas ng kalaban natin. Kung ako nga ay nahirapan sa kanila, ikaw pa kaya na merong iniindang sakit? Kaya nga po dapat hindi natin payagan si Nanay Lo eh. Baka ito pa po ang ikapahamak niya. Juan, anak. Huwag ka nang kumontra. Kaya ko ang sarili ko. Hala, sige na. Lalabas na ako. Hinayaan naming lumabas ng bahay si Nanay ng gabing yon. Nagtiwala kami sa kakayahan ni Nanay dahil wala talagang ibang paraan kundi ang labanan at patayin ang mga aswang na manananggal. Naiwan naman kami ni na Lolo Isagani at Arnel sa loob ng bahay namin. Sa gayon, magsinti muna tayo ng goma para mapalayas natin ang mga aswang. Hindi natin kakayanin lumaban sa kanila dahil talagang marami sila. Tapos ang isa pa sa atin ay mahina pa. Huwag kayong magalala. Tiwala naman akong mapapatay ni Leti ang manananggal na yon. Nagsindi nga kami ni Lolo Isagani ng mga goma at ilang piraso ng bunot ng nyog. Ngunit hindi pa man kumakalat ang usok nito sa loob ng bahay namin, ay narinig na namin ang malakas na pagsigaw ng aswang at ni Nanay. Dala ko ang buntot ng pagi nang sumilip ako sa pintuan at ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita ko si Nanay. Duguan ito, wakwak ang kanyang tiyan habang nakahiga ito sa lupa. Ganun din ang sinapit ng manananggal na sumumpa kay Nanay. Nanghihina rin ito dahil sa tinamo nitong mga sugat sa katawan mula sa taga ng itak ni Nanay. Kaming dalawa naman ni Arnel, mabilis kaming lumapit kay Nanay. Dala ng labis kong galit, pinagpapapaluko ng buntot ng page ang katawan ng manananggal. Saka ko ibinuhos sa kanyang katawan ang gamot na ginawa ko mula sa pinagsamang sangkap ng dahon ng sambong, luya at artamesa. Sa isang iglap, nasunog ito at naging abo ang katawan. Nay! Nay, wag ka pong bibitaw, Nay! Huwag niyo po kaming iiwan ni Kuya! Nay! Diyos ko, Leti, ano nangyari? Hindi ka na dapat pinayagan kanina. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko. Kasalanan ko ito. Nay, bakit naman ganun? Bakit naging mahina kayo at nagpatalo kayo sa aswang na yun? Bakit hindi po kayo lumaban, Nay? Kuya, si Nanay wala na siya. Iniwan niya na tayo, Kuya. Hindi na nga nakapagsalita si Nanay dahil sumuka na siya ng dugo. Nagkikikisay ang kanyang katawan at tuluyan siyang binawian ng buhay. Tumakas naman ang ibang mga aswang nang makita nilang nasunog ang katawan ng kasama nila. Dito na nga nagsimula ang pagbabago sa buhay namin ng kapatid ko. Maging ang pakikitungo ko kay Lolo Isagani ay nagbago rin. Sinisi ko kasi siya sa pagkamatay ni Nanay. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na wala na ang aking ina. Kaya ibinaling ko ang galit ko sa mga nilalang na gumagawa ng masama sa mga tao. Isang hapon, habang nagsasagawa ako ng pagbibigay ng mga gamot sa pasyente ko, dumating sina Ader at ang mga kaibigan niya para manggulo.
Sino ba nagbigay sa inyo ng pahintulot? Naiharang ninyo ang lamesa rito sa gitna ng kalsada, ha? Nakakaabala na nga kayo sa mga sasakyan dumaraan dito. Nakakabwisit pa kayo. Hoy, Ader. Umayos ka. Kung wala kang ibang sasabihin, ang mabuti pa isarado mo na lang ang bibig mo. Ikaw ang nakakabwisit dito. Hindi ang lamesa ko. Kung ganon, ikaw nga. Ikaw na naman pala ang dahilan ng pila rito. O bakit? May problema ba tayo? Ako kasi nakakatulong ako sa mga taong may sakit. Eh ikaw, ano bang tulong ang ibinibigay mo sa mga kababaryo natin, ha? Tulong ba ka mo? Hindi ko kailangan gawin yon. Tsaka hindi ka nakakatulong dito, Juan. Inaabala mo ang mga tao rito. Yun ang totoo. Isa pa, tatakbo ka bang kapitan, ha? At kung umasta ka dinaig mo pa ang mga nangangampanya eh. Alam ba ito ni Kapitan Bestro, ha? Oo naman. Dahil bago kami nagsimula rito, alam na ni Kapitan Bestro ang ginagawa namin. Eh ikaw ba? Ano ba pinaglalaban mo, ha? Eh wala ka naman silbi rito, di ba? Ito nga ang silbi ko eh. Ang pigilan ka sa mga ginagawa mo. Tignan mo nga ang haba-haba ng pila. Tapos nakakalat pa kayo rito. Hindi tuloy makadaan ang mga sasakyan sa inyo eh. Pwede ba, Kuya Ader? Huwag mo na nga pinakikialaman ng kuya ko. Dahil wala ka namang alam. Tsaka may pahintulot kami mula kay Kapitan. Baka hindi mo rin alam yon. Isa pa, wala lang sasakyan at taong dumadaan dito sa kalsada dahil nga hapon na. Hoy, ikaw ang tumigil ha. Kapag nag-uusap ang mga tao, huwag sasabat ang aso. Baka tirisin kita na parang kuto. Aray ko! Aray ko, Juan! Daliri ko! Huwag mo pipilipitin! Sa susunod na duruin mo pa ang kapatid ko sa harapan ko. Ha? Tatanggalin ko talaga ang mga daliri mo. Naiintindihan mo? Aray! Kung wala kang maitutulong dito, lumayas ka rito. Dahil hindi ka namin kailangan dito. Aray, sabi! Bitiwan mo ng daliri ko! Ang sakit! O yan! Chupina! Ano pang hinihintay mo? Alis na! May araw ka rin sa akin, Juan. Tandaan mo yan! Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Ader. Baka ikaw ang di nasikatan ng araw. Kaya kung ayaw mong ipainom ko sa'yo lahat ng gamot na nandito, ang mabuti pa umalis ka na. Habang nakapagtitimpi pa ako. Ang yabang mo talaga. Matapang ka lang dahil kinakampihan ka ng magaling mo lolo eh. Pero kung ikaw lang, papataubin kita sa harapan ng maraming tao. Ginagawa yung sinasabi mo. Bakit hindi mo simulan ngayon? Ano ha? O ano? Ano? Duwag ka naman pala eh. Ba't talagang ginagalit ako ng lintik na to? Hindi lang to ang unang beses na ipinahiya mo ako sa harap ng maraming tao. Sumusobra ka na talaga, Juan. Humanda ka. Patutunayan ko sa'yo na hindi ako duwag. Nagulat ako sa ginawa ni Ader. Dahil bigla niya akong sinuntok. Mabuti na lang at mabilis akong nakailag. Pero gumanti kagad ako ng dalawang malakas na sipa na tumama naman sa kanyang dibdib. Pasadsad siyang bumagsak sa kalsada at mabilis siyang bumangon habang nagmumura. Akmang susuntukin niya ako ulit hanggang sa dumating naman ang kanyang ama na si Mang Mahur. Ang mag-ama ay pagsasaka ang hanap buhay. Nagtatanim sila ng mga mais sa lupain ni Kapitan Bestro. Ako naman ay tagatabas ng mga damo sa palayan at ito ang pinagkakaabalahan ko, ang manggamot ng taong may sakit sa balat at loob ng katawan. Kung minsan naman, ako na ang gumagawa ng gamot na ipinamimigay ko sa mga taong may karamdaman. Sa pagpapatuloy ng pag-awat ni Mang Mahur sa kanyang anak, humarang siya sa gitna namin ni Ader. Ano na naman ba itong ginagawa mo, Ader? Ha? Nanggugulo ka na naman ba rito? Kasi naman po tayo ang dami-dami nilang pwedeng pagpwestuhan ng kanilang lamesa. Dito pa talaga sa gitna ng kalsada. Tignan niyo naman. Nakakasurang pagbastan eh. Nasa gilid naman sila ng kalsada, hindi ba? Ikaw itong nasa gitna ng kalsada at nanggugulo. Sino sa palagay mo mas karumal-dumal ang ginagawa? Ha, Ader? Sige tay,
Kampiyan niyo ang mga angas na yan. Kaya lumalaki ang ulo eh. Dahil maging kayo, kinakampiyan niyo si Juan. Wala akong kinakampiyan sa inyo. Sinasabi ko lang na ikaw ang mali rito. Dahil wala naman silang ginagawang masama para guluhin mo. Hindi ka ba nahihiya sa mga tao rito? Tignan mo nga. Lahat sila nakatingin sa'yo. Ayan o. Imbis na tumulong ka sa mga tao, ay nanggugulo ka pa. Huwag na kayo magpaliwanag. Halata namang kinakampiyan niyo si Juan eh. Patutunayan ko sa inyo na nagkamali kayo ng pagkakakilala sa kanya. Dahil ang totoo, nagkukunwari ng mabuti yan. Masama siya, Tay. Masama siya. Anong sabi mo? Totoo naman, di ba? Kaya talaga ang dahilan kung bakit marami nagkakasakit at namamatay dito sa baryo natin. Marami rin nawawalang bangkay sa sementeryo. Pati mga buntis, natatagpuan din na wakwakan dyan. Nangyari yun. Simula nang dumating kayo. Pwede ba tumigil ka na, Der? Kapag hindi ka pa tumigil, ako mismo ang bubugbog sa'yo. Tay, nagkukunwari lang namang gagamot si Juan. Bakit ba ayaw niyo maniwala sa akin? Ginagawa niya ito para kumita lang ng pera. Para marami ang bumili ng gamot sa kanya. Pero ang totoo, sa kanya naman talaga nanggaling ang sakit ng mga tao. Hoy, Ader, maghinay-hinay ka sa sinasabi mo. Para sa kaalaman mo, hindi ko ipinagbibili ang mga gamot ko. Libre ko tong ipinamimigay sa mga taong may sakit at libre din ang pagpapatingin nila sa akin. Kaya wag mo akong pinagbibintangan ng kung ano-ano dahil wala ka namang sapat na batayan sa mga sinasabi mo. Alam ko may tinatago ka. At patutunayan ko sa lahat na tama ang sinasabi ko. Bakit di mo patunayan ngayon? Puro ka dakdak eh. Sige na, sabihin mo sa lahat kung ano ang tinatago ko. O baka naman, gusto mong ipakita ko sa'yo kung sino ba talaga ako. Hindi ako natatakot sa'yo. Puro ka lang naman angas pero mahina ka. Hoy kayo! Huwag kayo magpapauto sa peking manggagamot na to. Hindi sa totoong albularyo. Gumising na nga kayo sa mga katangahan nyo. Imulat nyo na ang mga mata nyo. Tumigil ka na, sabi, Ader eh. Nakakahiya ka na. Umuwi ka na nga sa bahay at doon ka magkalat ng kahihiyan mo. Pagsisisihan niyo to, Tay. Totoo sinasabi ko. Siya ang may dala ng salot sa lugar natin. Wala akong dalang salot, Ader. Ikaw ang totoong salot dito, hayop ka, at hindi ako. Tuluyang naubos ang pasensya ko. At mabilis kong tinawid ang pagitan namin ni Ader. Agad ko siyang pinagsususuntok sa muka. Mabuti na lang at maraming tao ang umawat sa akin. Palampasin ko na lang daw ang sinabi ni Ader dahil hindi naman daw sila naniniwala sa mga ibinibintang nito sa akin. Pero kahit ganon, hindi ko matatanggap na sabihan akong salot. Kaya naman, maging ang kapatid kong si Arnel ay nakiawat na rin. Kuya! Kuya, tama na! Tama na, kuya! Baka mapatay mo pa si Kuya Ader! Talaga mapapatay ko ang hayop na to kapag hindi siya tumigil sa panggugulo niya sa atin. Pasensya ka na sa anak ko, Juan. Hayaan mo. At ako na ang bahalang kumausap sa kanya. Dapat lang Mahura. Dahil madalas talaga niya akong ginugulo eh. Magpasalamat siya at pinagpapasensya ko pa siya. Kilala niyo po ako. Hindi ako bumubuhay ng masasamang tao. Totoo ang sinabi ko. Ilang beses na akong nakapatay ng mga tao na gumagawa ng masasama sa mga kababaryo ko. Karamihan sa mga napatay ko ay mga magnanakaw o mga nangho-hostage ng mga tao. Kung minsan naman ay mga taong takas sa bilangguan na dito sa lugar namin nagtatago at gumagawa ng masasama. Lahat ng mga yon ay nasaksihan ng mga kababaryo ko at itinatago nila ako sa mga pulis dahil nga pabor sila sa ginagawa ko. Sa batas natin noon, ipinagkakait talaga nila ang tunay na hustisyang nararapat para sa mga biktima. Kaya nga, binansagan nila akong birador ng mga kawatan dahil sa ugali na taglay ko. Ang kasikatan ko naman bilang albularyo ay labis na kinaiinggitan ni Ader. Kaya ganito ang pakikitungo niya sa akin. Ngunit sa tuwing ginugulo niya ako,
Ang taong bayan naman ang nakakalaban niya. Kaya nag-iingat din ako sa bawat kilos ko dahil baka dumating ang araw, sirain ako ni Ader sa paningin ng maraming taong nagtitiwala sa kakayahan ko. Sige na, Juan. Tutuloy na ako. Mga kasama, pasensya na ulit kayo sa gulong ginawa ng anak ko. Tinanggap naman ng mga tao ang paghingi ng pasensya ni Mang Mahur. Kaya umalis na rin ito kasama ang kanyang anak na si Ader. Hindi nagtagal ay sumunod na rin sa kanila ang mga kaibigan nito na mga sanggano ring kagaya ni Ader. Maya-maya pa ay ipinagpatuloy ko na ang panggagamot sa mga pasyente ko. Napansin ko na karamihan sa mga taong may sakit ay merong sugat sa balat. Ang iba naman ay mga butlig sa balat at mataas ang lagnat. Idinadaing din nila. Hindi sila nakakatulog sa gabi para daw may mga insektong gumagalaw sa laman nila. Yun ang mga sintomas ng taong may hawa ng aswang at malapit ng mamatay. Pero magmula raw nang makainom sila ng ginawa kong gamot, gumaling sila at nawala ang mga sugat nila sa katawan. Pagkalipas ng ilang sandali, lumapit sa akin ng kapatid kong si Arnel habang nakatingin ito sa babaeng papalapit sa kinaroroonan namin. Kuya, suot mo ba ang mutya mo ng santel mo? Alin? Ito bang singsing ko? Oo, kuya. Bakit, Arnel? Kuya, ang babaeng palapit sa atin. Aswang siya, di ba? Oo, pero kailangan natin siya sakyan sa pagkukunwari niya. Tsak na magpapanggap siyang may sakit. Hindi nga ako nagkamali. May sakit daw ito sa puso at nahihirapang huminga. Gusto niyang hawakan ko ang pulso niya upang magawa niya ang balak niyang hawaan ako ng pagiging aswang niya. Ang hindi nito alam, balot ako ng proteksyon sa katawan laban sa mga kagaya niyang aswang. Kilala ko si Leia bilang aswang na manananggal dahil matagal ko na siyang minamatyagan. Alam mo kasi niyan, Leia, bago ko hawakan ang pulso ng pasyente ko, pinaiinom ko muna siya ng gamot na to para naman gumaling siya kagad. Ngumiti ang babae at tila hindi nito alam na bistado ko na kung anong uri siya ng nilalang. Wala rin itong kaalam-alam na ang gamot na ipaiinom ko sa kanya ay siya ring tatapos sa buhay niya. Dahil sa oras na magkaharap ulit kami at nasaan yung aswang siya, sasambiting ko lang ang orasyon at susunugin siya mismo ng gamot na ininom niya mula sa akin. Kinuha ni Leia ang bote, saka nito tinungga ang gamot bago niya inilahad sa akin ang kanyang kamay upang pakinggan ko ang pintig ng pulso niya. Batay sa pintig ng pulso mo, hanggang mamayang gabi na lang ang buhay mo. Bumakas ang takot sa anyo ni Leia at binawi nito ang kanyang kamay. Tumayo ito at umalis sa harapan ko. Isang nakakalokong ngisi ang sumilay sa labi ko dahil tiyak na mamayang gabi, isang aswang na naman ang mamamatay. Ano kuya, kumpirmado ba? Oo, at malas niya dahil ininom niya ang gamot ko. Akala siguro niya kuya. Hindi mangyayari yun, Arnel. Pagsapit naman ng gabi, ay nakaabang na kami sa labas ng bahay ni Leia. Alam naming maghahanap na naman ito ng mabibiktimang buntis. At hindi nga ako nagkamali dahil lumabas ito ng kubo nila. Kaya naman, sinundan namin siya ni Arnel papasok sa madilim na bahagi ng kagubatan. Nang mga sandaling yon, dala ko ang buntot ng pagi na minana ko pa kay nanay. Si Arnel naman, dala niya ang isang garapong asin habang sinusundan namin si Leia. Biglang nagsalita si Arnel. Kuya, hindi ka ba napapagod sa ginagawa natin? Napapagod din ako, Arnel. Pero kung di natin gagawin to, marami ang mapapahamak. Isipin mo nga, albularyo ako sa umaga, pero pumapatay naman ako ng mga aswang sa gabi. Basta kuya, mag-iingat ka. Natatakot ako.
na baka mapahamak ka kagaya ni nanay. Oo na, ang taldal mo talaga eh. Hala, sige na, huwag ka na maingay. At baka marinig pa tayo ni Leia. Mas lalo namin binilisan ang paglalakad pasunod kay Leia. Alam kasi namin na sa ibang lugar na naman niya iiwan ang kalahati ng kanyang katawan. At hindi nga ako nagkamali. Bigla kasi siyang nagbago ng direksyon at sa dulong bahagi ng daan tumigil siya at luminga sa paligid. Nagtago naman kami ni Arnel sa punong nakatapat sa amin. Dito nga ay nakita namin ang pagbabagong anyo ni Leia habang inihahaplas niya ang langis sa kanyang katawan. Pagkatapos, tinubuan siya ng mga pakpak na parabang sa paniki. Tila ba nasasaktan din ito sa paglitaw ng mga pangil niya sa bibig. Kaya umangil ito ng malakas hanggang sa tuluyang naghiwalay ang katawan nito at bewang. Mamaya natin lalapitan ang kalahati ng katawan niya. Basta, magtago ka lang, Arnel. Oo, kuya. Kasunod ng malakas na pagaspas ng pakpak papalayo sa lugar na yon, ay saka namin nilapitan ang kalahating katawan ni Leia. Kuya, ibubuhos ko na ba ang mga asin? Sige na, Arnel. Itaktak mo na ang mga asin. Tignan lang natin kung makabalik pa siya sa katawan niya pagkatapos ng gagawin natin sa bewang niya. Mabilis na inubos ni Arnel ang mga asin sa kalahating katawan ni Leia. Kaagad naman itong umusok at kumulo na para bang sabaw ng sinaing. Idagdag pa ang orasyong ginawa ko at sa isang iglap nga ay tuluyang natunaw ang kalahating katawan ng manananggal. Maya-maya pa ay umalis din kami sa lugar na yon at aabangan na lang namin ang lalabas na balita tungkol kay Leia. Kinabukasan nga ay natagpo ang patay si Leia. Nakasabit daw ito sa sanga ng puno at sunog ang mga pakpak. Marami ang nagulat at hindi makapaniwalang may manananggal sa baryo namin. Kaya naman, habang kumakain kami noon ng tanghalian, ay biglang nagsalita si Lolo Isagani. Kayong magkapatid, sabihin nyo nga, kayo ba pumatay kay Leia? Sino pa po ba ang gagawa nun, Lo? Hindi ba't sinabi ko sa inyo na itigil nyo na ito? Sino pa ang gusto ninyong mawala sa pamilya natin? Ha? Kayo ba na magkapatid? Nagpapakamatay na ba kayo? Pwede ba, Lo? Tumigil na po kayo. Wala kaming panahong makinig sa sermon nyo. Kaya aga-aga nagtatatalak kayo dyan. Ang pananalita mo ang itigil mo, Juan. Simula nang mamatay si Leti, ganyan mo na ako kung kausapin, ha? Kaya nga wag nyo na po akong kakausapin o idadamay sa sermon nyo. Dahil wala kayong mapapala sa akin. Magpasalamat na lang kayo. Dahil kapiling nyo pa kami ng kapatid ko at gumagamit pa ako ng po sa inyo kapag kinakausap ko kayo. Kaya ano pa po bang pagtrato ang hinahanap nyo mula sa akin? Kuya, huwag ka naman ganyan kay Lolo. Pabayaan mo siya, Arnel. Bakit, Arnel? Nakalimutan mo na ba kung bakit namatay si nanay? Dahil yun sa kapabayaan ni Lolo Isagani. Kaya wag mo na siyang ipagtanggol. Kung ayaw mong pati ikaw, samain sa akin. Oo na! Ako na may kasalanan sa pagkamatay ng sarili kong anak. Pero sa tuwing pinagsasalitaan mo ko ng masasakit, Juan, para mo na rin akong pinapatay. Tila may kurot sa puso ko nang sabihin yun ni Lolo Isagani. Ngunit talagang sasabog na ang dibdib ko sa labis na sama ng loob. Kaya naman, lumabas muna ako ng bahay para magpahangin. Pagkalipas ng ilang araw na pananahimik ng mga aswang sa kanilang pagpatay, meron na namang bagong litaw na biktima at sa pagkakataong yon, bangkay naman na parabang iniahon mula sa ukay. Kuya, kakaiba to sa lahat ng mga biktima. Patay na to Tsaka, dinala pa rito sa pwesto natin. Di na maganda ang kutob ko rito, Arnel. Tsak na pagpapakita ito ng hamon sa akin ng mga aswang. Anong ibig mong sabihin, kuya? Mamayang gabi, hahanapin ko may gawa nito sa biktima. Gagawin ko rin sa kanya ang ginawa niya sa taong ito.
Tignan mo. Wakwak ang tiyan niya at nawawala ang laman loob niya. Kalilibing lang nito nung isang araw ah. Oo kuya, tama ka. Kalilibing nga lang nito nung isang araw. Siya si Kuya Nilo. Namatay siya dahil sa malubang sakit sa baga. Ang ipinagtataka ko lang kuya, bakit kaya imbis na umunti ang mga aswang, para bang mas lalo silang dumadami? Dahil nga mas lalo lumalakas ang kapangyarihan nila kapag nakakapanghawa sila sa mga tao. Sa palagay mo kuya, kagagawan pa rin ba ito ng aswang na manananggal? Hindi na. Nasisigurado kong ibang lahi ng aswang ang umatake sa katawan ni Nilo. Anong lahi naman ng aswang kuya? Kung di ako nagkakamali, siya ang aswang na tinatawag na Anduduno. Ano? Anduduno? Anong uri ng aswang yun kuya? Sila ang mga nilalang na malakas ang pang-amoy at alam nila kung mamamatay na ang taong may sakit. Kapag nahanap nila ang kanilang biktima, babantayan nila to hanggang sa mamatay at maidibing. Sa kanila kukunin ito upang lapain. Grabe naman tibay ng sikmuran ng aswang na yun kuya. Pati patay hindi pinalagpas. Oo. Dahil mabango ang taong may sakit sa pang-amoy ng mga Anduduno. Para daw itong amoy ng hinog na langka. Kaya hindi sila nandidiri kahit bangkay na ang tao. Pero kuya, bakit hindi napapansin ng mga kaanak nila na may ganito na palang aswang na kumakain ng bangkay? Dahil pinapalitan nila ng katawan ng saging ang katawan ng kanilang mga biktima upang isipin ng mga kaanak nila na hindi nawala ang katawan ng yumao. Kumbaga nililin lang nila ang paningin ng mga tao. Diyos ko, para pala silang kalain ng mga aswang na balbal. Tama ba kuya? Tama ka sa sinabi mo, Arnel. Kuya, yun lang po ba ang kakayahan ng mga Anduduno? Meron pa. Kaya rin nilang magpalit ng anyo bilang isang baboy damo. Bukod pa ron, higit na mas malakas at mapanganib sila kumpara sa ibang mga aswang. Kaya Arnel, mamayang gabi, hindi muna kita isasama sa lakad ko. Sa bahay ka na lang. Ano? Bakit naman kuya? Di ba't sinabi mo sa akin palagi tayong magkasama sa pagpatay ng mga aswang? Bakit ngayon? Hindi mo na ako isasama. Ano ba problema? Dahil ayoko na mapahama ka, Arnel. Iba to sa lahat ng mga nakalaban nating mga aswang. Lubang mapanganib to. Pero kuya, Wala nang pero, Arnel. Basta hindi kita isasama sa mga lakad ko simula ngayon. Mas mahihirapan akong gumalaw kapag kasama kita. bakit nga kuya? Dahil Anduduno. Anduduno ang kalaban ko. Hindi siya napapatay ng asin. Tanging matataas na uri lang ng pangontra at agimat ang makakapatay sa kanya. Hindi ko isasakripisyo ang kaligtasan mo. Kaya maintindihan mo sana ako, Arnel. Pero kuya, hindi naman ako mapapalagay sa bahay niyan kapag alam ko nasa gubat ka habang naghahanap ng mga aswang na Anduduno. Kuya, isama mo na lang ako. Arnel, wag nang matigas ang ulo. Arnel, ikaw na lang ang meron ako. At ayokong pati ikaw ay mawala sa akin. Ganun din naman ako kuya. Kung ano ang takot na nararamdaman mo, ganun din ang nararamdaman kong takot. Buo na ang pasya ko, Arnel. Hindi ka nasasama sa akin hanggat maaari. Wag na wag mong ipapaalam kay Lolo ang mga ginagawa ko, ha? Naintindihan mo? Isa pa yun kuya. Di mo lang alam na natatakot din si Lolo sa mga pinagagawa mo. Di mo kasi nakikita ang madalas niyang pag-iyak sa loob ng kwarto niya. Hindi ako interesado malaman ang bagay na yan tungkol sa kanya. Kaya wag na wag mong babanggitin sa akin ang pangalan niya. Bakit kuya? Alam naman natin na si nanay talaga may kagustuhan nung gabing yun, di ba? At saka, kung masakit sa'yo ang pagkawala ni nanay, mas masakit din yung para kay Lolo. Dahil anak niya si nanay. Basta, ayoko nang pag-usapan pa tungkol sa bagay na yan. Umiinit lang ang ulo ko. Arnel, tandaan mo ang sinabi ko sa'yo, ha? Hindi ka sasama sa akin mamayang gabi tapos ang usapan. Kagaya nga ng mga sinabi ko kay Arnel, hindi ko siya isinama sa lakad ko para hanapin ang Anduduno na namiminsala sa mga bangkay sa sementeryo. Dala ko noon ang buntot ng pagi at suot ko ang singsing ng mutya ng San Telmo habang nasa itaas ako ng puno.
Tanaw ko ang paligid habang naghihintay ako sa pagdating ng aswang. Bilog ang buwan. Tiyak na lalabas ang Anduduno upang manginain ng bangkay at sa lugar na ito. Tiyak na dito niya dadali ng katawan ng kanyang biktima para lapain. Sa kanya itatapon sa kalsadang madalas niyang pagtapunan ng mga bangkay. Hindi nga ako nagkamali. Mula sa madilim na bahagi ng kakahuyan, lumitaw ang baboy ramo. Hila-hila nito ang katawan ng naaagnas na bangkay mula sa sementeryo. Nasa itaas pa rin ako ng puno, kaya hindi niya ako napapansin. Hinintay ko lang siyang matapos sa kanyang ginagawa. Nang akmang bababa na ako sa puno, natigilan ako dahil nagpalit ito ng anyo bilang tao. Nakatalikod siya sa akin, kaya hindi masyadong makita ang itsura niya. Nang maramdaman din niya ang presensya ko, bumaba na ako ng tuluyan sa puno at itinutok ko sa kanya ang buntot ng pagi. Pero napakunot ang noo ko. Walang reaksyon mula sa mutya. Ang presensya ng aswang na Anduduno. Nangangahulugang may tangan din itong pangontra na tatapat sa agimat ko upang maitago ang presensya niya kapag siya ay nasa anyong tao. Kaya naging handa ako at hindi ko inalis ang paningin ko sa kinaroroonan niya. Saka ako malakas na nagsalita. Hoy ikaw! Humarap ka! Magpakilala ka! Wala ka nang kawala sa akin ngayon. Dahil kitang-kita ko ang ginawa mo sa biktima mo. Pero hindi humarap sa akin ang aswang. Sa halip, bumalik ito sa pagiging baboy ramo. Sa kanya ko inatake ng kagat na tumama naman sa braso ko. Kaya naman, gumanti ako ng palo ng buntot ng pagi sa mukha niya. Pero nakaiwas siya. Nang muli siyang umatake sa akin, sinalubong ko siya ng hagupit ng buntot ng pagi na tumama naman sa likod niya. Napaungol ito sa labis na sakit at muling sumugod sa akin. Halos kasing laki at taas ko siya, kaya nahirapan akong kalabanin siya. Gamit ang ulo niya, ay tinumbok niya ako sa tiyan ko. Kaya tumilapon ako sa malayo at bumalandra ako sa katawan ng puno. Napadaing naman ako dahil sa labis na sakit. Ah! Tsa! Ang likod ko! Ang sakit ah! Nang tumingin ako sa gawin ng aswang, nakita kong umuusok ang likod niya dahil sa sugat. Maya-maya pa ay umangil ito na para bang nauulol na aso. Tumutulo rin ang malapot nitong laway at dahan-dahan itong humahakbang. Kasunod nun ay lumukso siya papunta sa akin. Mabuti na lang at nasalubong ko siya ng hampas ng buntot ng pagi na tumama naman sa liig ng aswang. Nang bumagsak ito sa lupa, ay napaatungal ito ng malakas dahil sa labis na sakit. Akala mo ba ay maghihilom pa ang mga sugat mo? Nagkakamali ka dahil hindi nagagaling ang mga yan. Magdudusa ka hanggat hindi ka namamatay. Makikilala rin kita sa oras na magkarap ulit tayo at makatakas ka sa akin. Hahanapin mo ko para sa lunas ng mga sugat mo. Ako lang ang makapagpapagaling dyan. Tumayo ang baboy ramo at muling umatake sa akin. Pero biglang lumitaw ang malakas na liwanag mula sa singsing ko. Kasing liwanag ito ng San Telmo. Kaya nasilaw ang aswang at nagawa ko siyang patamaan ng buntot ng pagi sa kanyang tagiliran. Akmang tatakas ito ay malakas akong nagsalita. Sinambit ko ang orasyon ko upang maparalisa ang katawan ng Anduduno. Nang hindi ito makagalaw, ay lalapitan ko sana ito. Pero bigla akong nakarinig ng malakas na pagaspas ng pakpak mula sa himpapawid. Kaya naman, nawala ang focus ng orasyon sa kalaban ko at nakatakas ito. Mabilis itong tumakbo papunta sa madilim na bahagi ng kakahuyan hanggang sa nawala siya sa paningin ko. Hoy! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Sinubukan kong habunin ng Anduduno. Kaya lang, dumagsa naman ang maraming paniki at inatake ako. Sila naman ang hinarap ko at pinagpapapaluko ng buntot ng pagi. Nang muling lumitaw ang malakas na liwanag sa singsing ko, lumayo sila sa akin. Maya-maya pa ay nagulat ako
sa nilalang na lumitaw sa harapan ko. Ang itsura nito ay kalahating katawan din, ngunit maskulado ito. Maitim ang kanyang balat at kulay puti ang mahaba niyang buhok. Mapupula ang kanyang mga mata na tila ba nagbabagang bolang apoy, at ang mga pakpak niya ay tulad nga din ng sa paniki. Ngayon lang ako nakakita ng manananggal na lalaki. Nagiging sagabal ka na sa mga plano ko. Hindi ko na naggugustuhan ang pangingialam mo. Sino ka? Bumaba ka rito at tayong dalawa magtuos. Alam kong magkasabot kayo ng Anduduno. Kaya mo siya tinutulungan. Wala akong alam sa mga pinagsasabi mo. Basta ang alam ko, kailangan na kitang patayin. Sige mga alagad ko, sugurin ang pakialamerong albularyong yan! Mabilis kong itinaas ang kamay kong may suot na singsing ng mutya ng San Telmo. Saka ako sumambit ng malakas na orasyon. Lumitaw ang malakas na liwanag mula sa agimat ko at nasilaw ang mga paniki. Isa-isa silang bumagsak sa lupa hanggang sa nasunog at naging abo ang kanilang katawan. Galit na umangil ang aswang dahil sa pagkalagas ng kanyang mga alagad. Hindi ako makakapayag na mabiguna naman ako sa pagpatay sa'yo. Pinatay mo ang asawa ko. Ngayon naman ay ang mga alagad ko. Sumusobra ka na talaga. Pagsisisihan mo ito. Kung ganun, ikaw pala ang asawa ng aswang na pumatay sa nanay ko. Humanda ka. Dahil ito na ang magiging... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil may ipinakitang bato ang aswang na kung hindi ako nagkakamali ay ang bertud niya mismo. Nanghina ako. Para bang may malakas na puwersang gumagapos sa katawan ko. Umalingaw-ngaw ang tawa nito at dito niya na ako inatake ng kalmot na tumama sa iba't ibang bahagi ng katawan ko. Nang sasaksakin niya na ako ng kanyang mga kuko, itinapat ko sa mga mata niya ang liwanag mula sa singsing ko. Saka ko siya hinagupit ng buntot ng page na tumama naman sa dibdib niya. Kaya naman, tumakas ito habang umaangil dahil sa labis na sakit. Nagpaekis-ekis din ito sa paglipad. Sa dami ng mga tinamo kong sugat sa katawan, napaluhod na lang ako sa lupa. Tama lang na hindi ko isinama ang kapatid ko dahil hindi ko inaasahan na matatalo ko sa labang yon. Ibig sabihin, kailangan ko pang mag-ipon ng lakas upang labanan ang kapangyarihan ng kakaibang nilalang na yon. Aray! Sobrang hapdi na sugat ko. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Ang bertud ng yun. Bakit ganun kalakas? Hindi ko halos maihakbang ang mga paa ko. Kaya bumagsak ako sa lupa. Hindi ko rin makontrol ang pagtulo ng laway ko. Indikasyong may lason ang sugat ko mula sa kagat ng anduduno at kalmot ng aswang na kamuka ng manananggal. Kinapa ko sa bulsa ko ang gamot ko, ngunit naalala kong hindi pala ako nakapagdala nun. Hanggang sa nagkikikisay ang katawan ko at nahirapan na akong huminga. Maya-maya pa ay may bolang apoy na lumitaw mula sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Naglalagablab ito at tumapat sa katawan ko. Pero hindi ko nararamdaman ang init nito. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang San Telmo. Umikot ang bolang apoy sa tapat ko at walang ano-ano ay pumasok ito sa katawan ko. Kasunod nun ay nagdilim ang paningin ko hanggang sa tuluyan akong nawalan ng malay. Nang magising ang natutulog kong diwa, nasa loob na ako ng silid ko. Napabalikwas ako ng bangon. Nagtataka ako sa mga nangyari at kung paano akong nakarating sa bahay. Saka ko lang napansin si Arnel na natutulog sa tabi ko. Arnel, gising. Arnel, gumising ka. Napaunat sa pagkakahiga si Arnel nang marinig niya ang boses ko. Tuwang-tuwa ito nang makita niya na gising na ako.
Kuya, sa wakas nagkamali ka na. Arnel, paano ako nakarating dito? Nakita ka namin ni Lolo, kuya. Wala kang malay sa gitna ng kagubatan. Nakandusay ka sa lupa. Munti ka nang mapahamak, kuya. Mabuti na lang dumating kami ni Lolo. Napigilan namin ng mga baboy Ramon na atake sana sa'yo. Ibig mo sabihin, sinabi mo pa rin kay Lolo ang binabala ko kagabi? Oo, kuya. Nag-aalala kasi ako sa'yo. Kung di ko nga ginawa yan, baka kung ano na nangyari sa'yo kagabi. Nasugatan nga pati si Lolo sa pagtatanggol sa'yo eh. Ano? Totoo ba yan? Nasugatan si Lolo Isagani dahil sa pagliligtas sa akin? Oo, kuya. Masyado talaga nag-alala sa'yo si Lolo. Hindi nga yun nakatulog sa pagbabantay sa'yo eh. Kumusta yung sugat niya? Ayos na kuya, nagamot naman kagad. Pero ano ba kasing nangyari sa'yo? Bakit nawalan ka ng malay? Tinamaan ako ng kalmot at kagat ng mga aswang sa katawan ko. May nakalaban akong kakaibang nilalang na may tangan na bertud. Pero kuya, nasa na mga sugat mo sa katawan? Kung may tama ka ng kalmot at kagat ng mga aswang, ba't wala? Saka ko lang napansin na wala nga akong mga sugat sa katawan at nagtataka akong napatingin sa gawin ni Arnel. Anak ng putya. Imposible pa. Paano nangyari yun? Hindi ako maaaring magkamali. Marami akong sugat na tinamo sa katawan. Teka, hindi kaya ang santel mong yun na may gawa nito sa akin? Ano kuya? Naguguluhan ako sa'yo eh. Anong sinasabi mo? Anong santel mo? Hindi ako maaaring magkamali, Arnel. Tagtad talaga ako ng kalmot at kagat ng aswang bago lumitaw ang santel mong yun. Tapos, bigla na lang siya sumanib sa katawan ko. Kaya paggising ko, wala na akong mga sugat sa katawan. Maging ako naguguluhan na rin sa mga nangyayari sa akin eh. Iniligtas ka na sa Telmo dahil nahanap ka na niya at tinawag mo siya sa pamamagitan ng paggamit mo ng mga orasyon. Sabay kaming napatingin ni Arnel sa gawin ni Lolo Isagani. Nakita ko ang mga benda niya sa katawan. Mabuti na lang at hindi malala ang mga sugat ng matanda. Maya-maya pa ay lumapit ito sa akin at muli itong nagsalita. Buo na ang kapangyarihan ng mutya ng San Telmo dahil sa wakas, nahanap ka na ng bolang apoy. Tungkol naman sa narinig kong kakaibang nilalang na nakalaban mo. Sa tingin ko, siya ang aswang na Iki. Lo, ano pong uri ng aswang ang Iki? Sila ang mga nilalang na nahahanay sa lahi ng manananggal. Ang ipinagkaiba lang ay puro sila mga lalaki na merong maskuladong pangangatawan. Ang kinakain lang nila ay atay na nagbibigay ng lakas sa taglay nilang bertud. Para sampung kanilang bertud. Yun ang ginagamit nila upang labanan ng agimat ng sino mang kakalaban sa kanila. Madali ring tumatalab ang kanilang orasyon sa oras na masugatan nila ang katawan ng kalaban nila. At yun ang nangyari sa kapatid mong si Juan. Ibig sabihin, kailangan ko nang gamitin ang ginawa kong gamot laban sa kanila. Pero kuya, talaga bang gagawin mo pa rin yun? Kahit munti ka nang mapahamak? Oo, Arnel. Dahil kung hindi ako lalaban, mas lalo ako mapapahamak. Nalaman ko rin na nagiganti siya sa pagkamatay ng asawa niyang manananggal. Asawa niya ang aswang na nakalaban at pumatay kay nanay noon. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa inyo? Dahil sa katigasan ng ulo ninyo, nagsisimula na sila para maggulo. Wala po akong pinagsisisihan sa mga ginagawa ko, Lolo. Handa akong harapin sila. E paano naman ang mga tao rito? Handa rin ba sila sa maaaring gawin ng mga aswang na yon? Ang hirap kasi sa iyo, Juan. Sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi nyo katulad, Lo. Sarili nyo lang din ang iniisip nyo. Kaya wag nyo sa akin sasabihin ang mga bagay na yan. Dahil kayo mismo may ugaling ganyan. Nagulat ako sa biglang pagdapo ng palad ni Lolo Isagani sa pisngi ko. Isang malakas na sampi gayon, maging si Arnel, hindi rin nakapagsalita.
Kahit masama ang tingin mo sa akin, matanda pa rin ako na dapat mong irespeto. Matagal ko na pinagpapasensya ng mga sinasabi mo. Pero sumusobra ka na. Kung sarili ko lamang ang iniisip ko, patay ka na ngayon. Huwag niyo na pong ipamukha sa akin na iniligtas niyo ako kagabi. Hindi pa rin magbabago ang katotohanan na naging pabaya kayong ama para kay nanay. Bakit? Ikaw ba may nagawa ka para sa nanay mo? Wala rin naman, hindi ba? Pareho lamang tayong walang silbi. Kaya sisihin mo rin ang sarili mo dahil naging pabaya ka rin anak. Agad na tumalikod sa akin si Lolo Isagani at hindi niya na hinintay na magsalita ako. Pero napagtanto ko na nagkamali ako sa mga sinabi ko sa matanda. Kuya, tama lang ang ginawa sa'yo ni Lolo. Sumusobra ka na kasi. Masakit ang mga sinasabi mo sa kanya. Arnel, pwede ba? Iwan mo na muna ako. Gusto ko mapag-isa. Sige kuya, ikaw ang bahala. Malungkot na umalis si Arnel at isinarado niya ang pinto ng kwarto ko. Ilang araw din ako nagpalipas ng sama ng loob. Hindi rin ako nakikipag-usap kina Lolo at Arnel. Hinayaan nila ako sa mga ginagawa ko. Sa pagkakataong yon, nakagawa na rin ako ng gamot na tatalo sa mga aswang dahil nagtataglay ito ng orasyon ko. Sa oras na mapainom ko ang gamot sa kanila, ay magiging putik ang mga ito. Isang umaga, nakaupo ako noon sa lamesa sa tapat mismo ng bahay ko. Pila na ulit ang mga pasyente ko. Pinaiinom ko sila ng mga gamot mula sa katas ng dahon ng sambong, artamesa at luya. Nakakatulong kasi yon upang hindi sila mahawaan ng mga aswang. Sige na. Dali niyo na po itong maliit na bote, Kapitan Bestro. At iaplas niyo po ang mga yan sa tiyan ng buntis niyong anak. Makakatulong po ito upang hindi siya maamoy ng mga aswang. Nagpasalamat sa akin si Kapitan Bestro dahil sa gamot na ibinigay ko sa kanya. Sunod naman sa pila ay isang matandang babae. Naupo siya sa tapat ng lamesa ko at pinulsuan ko ang kamay ng matanda. Lola, may lamig po kayo sa loob ng katawan nyo. Madalas po ba kayong nagbababad sa tubig? Tumango ang matandang babae na nakilala ko sa pangalang Lola Gracia. Ayon sa kanya, labandera daw ito at yun lang ang ibinubuhay niya sa kanyang apo. Nasan po ang mga anak nyo? Sa edad nyo pong yan, dapat po nagpapahinga na lamang kayo sa loob ng bahay nyo. Wala na raw itong mga anak at apo na lang daw ang naiwan sa kanya. Namatay daw ang anak nitong si Nilo dahil sa malubhang karamdaman. Kung ganun, nanay po pala kay ni Nilo. Nung nakaraang araw lang inatake ng aswang na anduduno. Tumango ang matanda at mabilis niyang hinawakan ang kamay ko. Hiningi niya ang tulong ko dahil nararamdaman daw nitong malapit na siyang mamatay dahil sa sakit. Gusto niya, ipaing ko ang katawan niya sa aswang na anduduno para daw mabigyan ng hustisya ang nangyari sa anak niya. Lola, Mahaba pa po ang buhay niyo. Kapag ininom po ninyo ang gamot na ginawa ko, hindi kayo mamamatay. Gagaling po kayo sa sakit nyo at ang tungkol naman po sa anduduno. Huwag po kayo mag-alala. Ako na po ang bahala sa kanya. Halos maluwa sa tuwa ang matanda nang marinig niya ang sinabi ko. Nalaman ko rin na meron na palang umaaligid na mga aswang sa bahay nila. Kaya naman, gumawa ako ng plano. Magpapalipas ako ng gabi sa bahay nito upang bantayan ang matanda at hulihin ang aswang na anduduno. Pagkatapos naming mag-usap ni Lola Gracia, ay sinimulan ko na ang panggagamot sa iba. Lahat sila ay binigyan ko ng mga gamot na maaaring magbigay sa kanila ng proteksyon laban sa mga aswang. Subalit merong mga dumating na mga lalaki. Armado sila ng 2x2 at bigla na lamang silang nanggulo. Ibinaligtad nila ang lamesa ko at pinagbababasag nila ang mga bote na naglalaman ng mga gamot na ginawa ko. Ipinagtabuyan din nila ang mga tao. Hindi ko sila kilala.
Kaya nasisiguro kong dayo lamang sila sa lugar namin. Dahil dito, inilabas ko ang buntot ng pagi, saka ko sila hinarap. Teka! Ano sa tingin niyo ang ginagawa niyo, ha? Bakit kayo nang gugulo dito? Lumapit sa akin ang matabang lalaki na sa tingin ko ay siya ang pinuno ng mga ito. Medyo maangas siyang magsalita na hindi alam kung sino ang kaharap niya. Sinabi ng lalaki na napag-utusan lang daw sila, kaya wala raw personalan at trabaho lang daw. Gusto raw ng amo nila na itigil ko ng ginagawa kong pagtulong sa mga tao. Kapag nagmatigas daw ako, ay sisirain nila ang lamesa ko at sasaktan nila ang mga pasyente ko. Sino ang amo mo? Sino nagpadala sa inyo para manggulo dito? Ngumisi ang lalaki. Hindi na raw mahalaga na malaman ko pa kung sino ang nag-utos sa kanila. Dahil ang utos daw sa kanila, alisin ang mga kagaya ko sa lugar na yon. Ipinukpok pa nito ang hawak niyang 2x2 sa kanyang palad upang ipakita sa akin kung ano ang mangyayari sa akin kapag nagmatigas ako. Ngunit hindi ako nagpatinag. Sa halip, ipinakita ko sa kanya ang buntot ng pagi. Hoy, ikaw sabihin mo sa walang kwenta mong amo, hindi ako natatakot sa pagbabanta niya. Naiintindihan mo? Bumakas ang galit sa anyo ng matabang lalaki at sinenyasan niya ang mga kasama niya na guluhin ang mga pasyente ko. Ngunit mabilis akong kumilos. Haakbang pa lang ang mga tauhan nito ay pinagpapapaluko na sila ng buntot ng pagi. Hindi sila aswang, kaya nasugatan lang sila. Bawat bitaw ko ng malalakas na palo ng sandata ko, sinusundan ko ito ng malalakas na sipa at suntok na tumatama naman sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Dahil sa lakas ko, sabay-sabay din silang bumagsak sa lupa. Paano ba yan? Ikaw na lang ang natitira sa mga kasamahan mo, Tabachoy! Napaatras ang matabang lalaki at nagdadalawang isip na ipinalo sa akin ang hawak niya na 2x2. Kaya inunahan ko na siya. Pinagpapapaluko siya ng buntot ng pagi na tumatama naman sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Hindi nagtagal ay tuluyang nagkagulo ng dumagsa ang maraming mga lalaki na may hawak din na 2x2. Dito na dumating sina Arnel at Lolo Isagani na hawak naman ang itak. Ang mga pasyente ko naman nagsipagtabihan na dahil nangangamba silang madamay sa gulundala ng mga lalaking dayo. Hoy kayo! Anong karapatan ninyong manggulo sa lugar namin, ha? Itinutok ni Lolo Isagani ang hawak niyang pagkatalas-talas na itak sa mga lalaking hindi makasugod sa amin. Ang iba naman ay inalalayang tumayo ang pangkat na mga lalaking pinabagsak ko. Maya-maya pa ay muling nagsalita ang lalaking mataba at ipinagpipilitan nitong hindi ako totoong manggagamot. Siguraduhin mo lang na totoo ang sinasabi mo tungkol sa akin, ha? At sino ba talaga nag-utos sa inyo para guluhin ang ginagawa ko? Isa pa, hindi nyo ba alam na maraming buhay ang inililigtas na mga gamot ko? Para sabihin yung hindi ako totoong manggagamot? Bakit? Kaya nyo bang patunayan yan? Iharap nyo sa akin ang taong nagsabi niyan sa inyo. Umiling ang lalaki at sinenyasan niya ang kanyang mga kasama para umatake. Tuluyan na silang nanggulo at pinagsisisira nila ang lamesa ko. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Inatake ko sila ng palo ng buntot ng pagi na tumama sa kanilang muka. Maging sina Arnel at Lolo Isagani, nilabanan rin nila ang mga lalaki. Ang mga pasyente ko naman, tumulong na rin. Dumampot sila ng mga bato at pinagbababato nila ang mga lalaking dayo. Ako naman, pinuntirya ko ang pinakapinuno nila. Pinaghahampas ko ito ng buntot ng pagi sa kanyang katawan. Sunod kong inatake ang mga tauhan niya na isa-isa ring bumabagsak sa lupa. Dahil sinusundan ko ito ng malalakas na sipa. Maya-maya pa ay pinagdadadampot ko ang mga bote at sapilitan ko silang pinainom ng mga gamot ko.
Total, nanggugulo kayo dito at pinagbibintangan nyo akong peking manggagamot, pwes. Uubusin nyo ang mga gamot ko. Laklakin nyo. Eto, may ilang bote pa ng mga langis. Inumin nyo na rin! Lahat ng mga lalaking pinabagsak ko ay pinainom ko ng mga gamot. Halos maubos sila sa pait ng lasa nito at ang anghang nito ay gumuhit naman sa lalamunan nila. Lahat sila dumaing at namilipit sa labis na sakit ng kanilang katawan. Saka ako nagsalita na may tonong pananakot. Ngayong nainom niyo na ang mga gamot na ginawa ko, sigurado akong maaagdas ang katawan nyo. Manghihina kayo hanggang sa mamatay kayo. Pero pwede ko naman kayong iligtas kung sasabihin nyo sa akin kung sino ang nag-utos sa inyo para guluhin ako. Akmang magsasalita ang mga lalaki nang bigla namang dumating si Kapitan Bestro na humingi pala ng tulong sa kanyang mga tanod. Kasama rin niya sina Ader at Mang Mahur. Dinampot nila ang mga lalaki at dinala sa barangay hall. Kaya hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon para magtanong sa mga lalaking dayo. Ngunit nagpaiwan si Ader. Nakangisi ito habang nakatingin sa akin. Kaya napagtanto ko na baka may kinalaman ito sa nangyaring panggugulo ng mga lalaki. Mukhang may gusto magpapatay sa'yo, Juan ah. Siguro, isa siya sa taong hindi naniniwala sa panggagamot mo. Huwag akong pagtuunan mo ng pansin, Ader. Ang isipin mo ay ang kalagayan mo. Sa tingin ko may sakit ka. Tignan mo, ang putla ng labi mo. Nakasuot ka rin ng jacket na para bang nilalamig ka. Teka, ano bang tinatago mo sa leeg mo? Ha? Huwag mo akong pinakikialaman ha! Wala akong sakit! Talaga? Hawakan mo nga ang buntot ng pagi. Ano ba sinasabi mo? Ayaw mong hawakan ang buntot ng pagi. Bakit? Ano bang ikinakatakot mo, Ader? Tumigil ka na sa kalokohan mo, Juan! Bigla tuloy akong nag-alala sa'yo eh. Kaya paiinumin muna kita ng gamot dahil sa tingin ko, malala na ang sakit mo, Ader. Hindi nakaiwas si Ader sa biglang pagsunggab ko sa kanya. Pinilipit ko ang kamay niya at ipinakuha ko kay Arnel ang gamot. Ang mga kaibigan naman ni Ader, walang nagawa. Hindi sila makalapit dahil tinutukan sila ng itak ni Lolo Isagani. Huwag kang malikot, Ader. May sakit ka, di ba? Sigurado ako na ikaw ang may pakana nito. Binayaran mo mga lalaking yon para paalisin ako sa lugar na to. Tama? Hindi ko naman mga pinagsasabi mo! Talaga? O sige nga, inumin mo ang gamot na to. Wala akong sakit! Kaya itigil mo na to! Dahil binubuksan ko ang takip ng bote, nakawala si Ader sa pagkakahawa ko. Ngunit agad ko rin naman siyang nahawakan sa braso na balak pasan ng tumakas. Hoy ikaw! Saan ka pupunta ha? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na inumin mo tong gamot? Kung magmamatigas ka pa rin, babalian na talaga kita ng buto. Ano? Iinom ka ba o hindi? Juan! Bitiwan mo mga kamay ko, nasasaktan ako. Aray! Aray! Ang sakit na ng braso ko! Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Sabi na nga wala akong sakit eh! Patawalan mo ako, ano ba? Tsaka ang pahit ng lasa ng gamot na yan eh! Tapos ang sakit pa sa lalamunan! Kaya hindi ko iinumin yan! Talagang nangangatwiran ka pa ha? Ikaw na nga tong pinagmamalasakitan. Ikaw pa tong nagmamalaki. Ang dapat sa'yo, hagupitin ang buntot ng pagi nang magtanda ka. Tignan ko lang kung di masunog ang puwet mo dahil sa epekto nito. Nagulat ako sa biglang pagbuwat sa akin ni Ader. Ibinalibag niya ako sa lupa at pinagbantaan niya ako. Babalikan kita! Isinusumpa ko! Babalikan kita, Juan! Hihintayin ko ang pagbabalik mo at sa muli natin pagkikita, sisiguraduhin kong makikilala ka ng mga tao. Malalaman nila kung ano ang natuklasan ko sa iyo ngayon. Bumakas ang pag-aalala sa mukha ni Ader at luminga ito sa paligid. Habang ang mga taong naroroon
ay nakatingin din sa kanya. Maya-maya pa ay kumaripas na ito ng takbo kasama ang mga kaibigan niya. Saka naman lumapit sa akin si Arnel. Kuya, anong ibig mo sabihin kanina? Ano natuklasan mo tungkol kay Ader? Nahuli ko siya, Arnel. Napansin mo, di ba? Kung ano ang mga ikinilos niya nang pagbantaan ko siya tungkol sa buntot ng pagi. Humanda siya sa akin dahil simula ngayon, babantayan ko na mga kilos niya. Muli ko namang sinilyapan ang mga pasyente ko na dismayado sa ginawa ni Ader. Humingi na lang ako ng pasensya sa kanila dahil sa mga nangyari. Ang mga tao naman ay nagtulong-tulong na pulutin ang mga bote na nagkalat sa lupa. Saka naman ako napatingin sa gawin ni Lolo Isagani. Hawak pa rin ito ang kanyang itak. Panahon na para kalimutan ko ang sama ng loob ko sa matanda dahil wala naman talaga itong kasalanan sa pagkawala ni nanay. Nilapitan ko ito at mahigpit ko siyang niyakap. Napaluha naman si Lolo Isagani sa ginawa ko at ganun din ako. Tuwang-tuwa naman si Arnel dahil sa wakas ay nagkasundo na kami ni Lolo Isagani. Pagdating namin sa bahay ay binuksan ng matanda ang usapan tungkol sa hinala ko sa pagkatao ni Ader. Ano nga pala ang napansin mo kay Ader? At sinabi mo ang bagay na yon? Nang makalaban ko po kasi ang anduduno, natatandaan ko po na nasugatan ko po siya sa tagiliran, sa leeg, at maging sa likod niya. Nagkataon po na nakajacket si Ader at may napansin po kong sugat sa leeg niya na tumutugma po sa sugat ng anduduno. Bukod pa dun, natakot din po siya sa buntot ng pagi. Ibig sabihin, aswang si Ader. Kuya, natatakot ako. Baka maulit ang nangyari kanina. Hindi ko na hayaang mangyari yon, Arnel. Kaya nga pinainom ko sila ng gamot nang sa ganun, hindi sila magamit ni Ader laban sa akin. Ang ipinag-aalala ko lang ay ang puntiryahin kayo para saktan ako. Yan nga ba ginaalala ko, Juan? Dahil talagang babalik sila. Yun naman po ang pinaghahandaan ko, Lo. Dahil uunahan ko na sila. Kukunin ko si Ader para ang mga alagad niya lumutang din. Sa ganitong paraan, mahuhuli ko rin ang aswang na Iki. Naniniwala ako kung saan naroon ang anduduno, nandun din ang Iki. Sasama ako, kuya. Talagang isasama kita dahil ayaw ka na rin naman nilang tantanan. Dalawa na tayong aatake sa kanila. Hindi ko na kayo pipigilan sa mga binabalak ninyo. Basta't mag-iingat lamang kayo magkapatid. Panahon na rin siguro para tapusin natin ang laban na ito sa pagitan ng mga aswang at albularyo. Nagpalipas kami ng ilang linggo upang maisakatuparan ang paghuli namin kay Ader. Nang mga panahon na yon, nakagawa na rin ako ng maraming gamot laban sa mga aswang. Ibinigay sa amin ni Lolo Isagani ang langis nito na magbibigay ng kapangyarihan upang mapigilan ng aswang sa pagpapalit nito ng anyo. Kailangan lang naming maibuhos ang langis sa katawan ni Ader. Saka namin siya dadalhin sa kubong ginawa ni Lolo Isagani. Pagsapit nga ng gabi, tinahak namin ang daan papunta sa bahay ni Ader at Mang Mahur. Dahil may hinala rin ako na aswang si Mang Mahur. Kaya naman, dinala ko noon ang buntot ng pagi at mga gamot. Samantalang si Arnel naman ay dala niya ang itak at lubid na panggapos. Kuya, ang mabuti pa umakyat tayo sa puno. Mas madali natin makikita ang buong paligid. Sige, magandang naisip mo. Halika na. Doon tayo sa punong yon para matanaw natin ang bakuran ni Ader at Mang Mahur. Nang makaakyat kami sa puno, ay saktong lumabas ng bahay si Mang Mahur. May dala itong garapon na sa tingin ko ay may laman na langis. Saka ito nagpalinga-linga sa paligid at nagtungo sa likod ng bahay nito. Maya-maya pa ay lumabas din ng bahay si Ader. Napaunat ako sa pinagtataguan ko dahil nakita ko ang mga lalaking nanggulo sa amin nung nakaraang linggo. May mga dala silang itim na kandila at sa kamalasan pa, pumuesto sila sa tapat ng puno
na kinaroroonan namin ni Arnel. Anak naman ng tipaklong kuya oh. Dito pa talaga sa tapat natin. Shh! Huwag kang maingay. Baka marinig nila tayo. Makapal naman ang mga tao ni. Kaya hindi nila kagad tayo mapapansin. Pero kuya, tingin ko magsasagawa sila ng ritual dahil may mga dala silang kandila eh. Paano kung tumingala si Ader at makita niya tayo rito? Kapag nangyari yun na rin ang hudyat ng paghuli natin sa kanya. Kaya maging alerto ka at huwag mong iwawala ang lubid sa balikat mo. Oo kuya. Saglit pa kaming naghintay at pinanood namin si Ader sa kanyang mga ginagawa. Hinala namin. Nagpapakalat na naman ito ng sakit sa mga kababaryo namin upang ibintang sa akin ang lahat ng magiging bunga ng ginagawa niya. Habang nagsisindi sila ng mga kandila, nagmasid naman kami sa paligid. Dito ko napansin ang mga aswang na iki na nakadapo sa mga puno. Naghihintay sila sa ginagawa ni Ader. Itinuro ko sa kapatid ko ang mga kalaban at nagulat din ito dahil ilang metro lamang ang layo ng mga ito sa kinaroroonan namin. Nang muli naming tignan si Ader, nakaupo na ito sa lupa habang napapaligiran ito ng mga kandila. Wala itong suot na pang-itaas na damit, kaya kita ko ang mga sugat niya sa katawan na hindi naghihilom. Tama ang kutob ko na siya nga ang anduduno na nakalaban ko noon. Sa hindi naman kalayuan ay nakaluhod ang mga lalaking nanggulo sa amin. Saktong pagtingala ni Ader, nagsalubong ang aming paningin. Dito na ako tumalon para hawakan siya. Huli ka! Wala ka ng takas kay Nader. Isa kang aswang, kaya huwag ka nang tumanggi. Arnel! Bumaba ka na dyan! Bilisan mo! Ngunit pumalag si Ader at nakawala siya sa pagkakahawak ko habang ang mga alagad nito ay hindi makalapit sa akin. Hindi nagtagal, bumaba na rin si Arnel mula sa puno at itinutok niya ang itak niya sa mga kalaban. Ano pang iniintay nyo? Magpalit na kayo ng anyo at patayin sila! Hindi sila magpapalit ng anyo dahil hindi naman sila mga aswang. Nainom nila ang gamot ko nun. O ano? Ha? Nagulat ka ba? Dahil hindi tumalab ang pangyayanggaw mo sa kanila? Hayop ka! Naisahan mo ko! Ngayon naman, huhulihin na kita! Sinunggaban ko si Ader, ngunit naiwasan niya ako. Sinubukan ko siyang paluin ng buntot ng pagi, pero nailaga niya yon. Hindi ako magpapahuli sa iwan! Pagmasdan mo, ang gagawin ko! Sa isang sipol lang nito ay lumipad pabulusok sa kinaroroonan namin ang mga aswang na iki. Inutusan din ni Ader ang mga lalaki kanina, ngunit natakot na ang mga ito at kumaripas ng takbo papalayo sa amin. Dito na kami naging abala ni Arnel sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kuya, napakarami nila. Anong gagawin natin? Tagain mo sila ng tagain! Hindi sila basta-basta makakalapit sa'yo! Ako naman, hinarap ko si Ader. Inatake ko siya ng palo gamit ang buntot ng pagi. Dito na nga nagsimulang lumitaw ang malakas na liwanag mula sa aking singsing. Napaatras si Ader habang nagtataka. Hindi maaari! Nagtataglay ka ng isang mutya! Kaya nga matakot ka na. Dahil sisiguraduhin ko sa'yo na masusunog ka sa gagawin ko sa'yo. Akmang tataka si Ader. Sinunggaban ko siya sa katawan, saka ko tinawag si Arnel para ibigay niya sa akin ang lubid. Arnel! Iagis mo sa akin ang lubid! Bilis! Sige kuya! Saluhin mo! Nang masalo ko ang lubid, ay itinali ko ito sa katawan ni Ader. Kasabay ng pagbuhos ko ng langis sa katawan niya upang mapigilan ang pagpapalit niya ng anyo bilang aswang na anduduno. Pakawalan mo ako dito, man! Hayop ka! Anong gagawin mo sa akin? Ipapain kita sa mga kasama mo para mahuli ko rin ang tatay mong aswang. Ang galing din naman ang diskarte mo, no? Sinisiraan mo ako sa paningin ng mga tao upang sa akin mabaling ang atensyon nila
at malaya kayong makapambiktima. Hindi mo alam ang mga pinagsasabi mo. Hindi kami aswang. Huwag ka na magkunwari, hayop ka. Bistado na kita, Ader. Kuya! Tulungan mo ako! Agad akong lumapit sa kapatid ko para tulungan ito. Pinagpapapalo ko ng buntot ng pagi ang katawan ng mga iki. Kasabay ng paglitaw ulit ng malakas na liwanag mula sa aking singsing. Sinambit ko rin ang orasyong magpapabagsak sa mga aswang at hindi nagtagal, isa-isa silang bumagsak sa lupa. Sige na, Arnel! Lapitan mo na sila at gawin mo na ang nararapat para sa kanila. Oo, kuya! Gamit ang itak ay pinagsasasaksak ni Arnel ang lahat ng mga aswang na nakahandusay sa lupa. Saka ko naman sila nilapitan at pinainom ng gamot na ginawa ko. Pagkalipas ng ilang segundo, kumulo ang laman at naagnas ang katawan nila hanggang sa sila ay naging putik. Anong ginawa mo sa kanila? Anong ginawa mo sa kanila, Juan? Pagmasdan mo at sinapit nila, Ader. Ganyan din ang mangyayari sa inyong mag-ama. Pinagmumura ako ni Ader at sinubukan niyang kumawala sa pagkakatali. Ngunit tinawanan ko lamang siya. Wala ka nang magagawa, Ader. Hindi na uubra ang pagwawala mo. Kahit magpalit ka ng anyo, hindi mo na rin yun magagawa. Anong ibig mo sabihin? Dahil maging ang lubid sa katawan mo ay pinipigilan nito ang pagpapalit mo ng anyo. Bukod doon, binuhusan kita ng langis ni Lolo. Kaya ang mabuti pa, ipunin mo na lang ang lakas mo para may laban ka sa gagawin naming pagpapahirap sa'yo. Walang iya ka, Juan. Pagsisisihin mo to. Ikaw ang magsisisi dahil kinalaban mo ako. Hala, sige! Lakad! Saan mo ako dadalhin? Dadalhin lang naman kita sa huling hantungan mo. Dala ng galit ko, binatukan ko to ng malakas at itinulak para maglakad. Si Arnel naman ay nakasunod lang sa amin. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay narating namin ang kubo na ginawa ni Lolo Isagani. Nasa gitna ito ng kakauyan at nadatnan namin ang matanda na naghihintay sa amin. Tuwang-tuwa ito dahil nagtagumpay kami sa paghuli kay Ader. Sinasabi ko na nga ba't magtatagumpay kayo, mga apo? Hala, sige na. Ipasok na siya sa loob ng bahay at igapos ninyo sa haligi. Iginapos namin sa haligi si Ader at kahit na anong pagpupumiglas ang gawin nito, ay hindi ito makawala. Hindi kayo titigilan ng mga alagad ko. Hindi magtatagal. Matutunton nila ako. At umanda talaga kayo dahil papatayin nila kayo. Tumigil ka! Ikaw ang mamamatay dito, hindi kami. Hindi mo nga alam kung ano ang pinaplano namin sa'yo. Tapos pinagbabantaan mo pa kami. Sige lang. Ibaling nyo lang ang atensyon nyo sa akin habang ang mga kauri kong aswang nasa lugar na ng kanilang sunod na bibiktimahin. Anong sinabi mo? Magsalita ka, Der. Anong ibig mo sabihin? Anak ng puta. Di maaari. Si Lola Gracia ang puntirya nila. Wala ka nang maaabutang buhay sa kanila, Juan. Dahil papatay na sila ng ama ko. Umalingaw-ngaw ang malakas na tawa ni Ader. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko at pinagsususuntok ko talaga siya ng malakas sa muka. Nang mawalan ito ng malay, ay tumayo ako at nagpaalam na ako kay Lolo Isagani. Lolo Isagani, kayo na po munang bahala rito. Kailangan ko pong puntaan ng bahay ni Lola Gracia. Nasa panganib po siya. Nangako po ako sa kanya na babantayan ko siya. O sige, mag-iingat ka, Juan. Kuya, sasama ako. Wag na, Arnel. Papanganib. Arnel, makinig ka kay Lolo Isagani. Dumito ka muna at tulungan mo siya sa pagbabantay kay Eder. Huwag mo siyang hahayaang makatakas, ha. Ikaw ang in charge dito. Sige, kuya. Basta, kuya, mag-iingat ka, ah. Agad na akong tumakbo papunta sa bahay ni Lola Gracia.
Dala ko noon ang buntot ng pagi, pati ang langis na binigay sa akin ni Lolo Isagani. Ganon din ang gamot na ginawa ko. Pagdating ko sa bahay ng matanda, tahimik ang paligid. Ngunit nakabukas ang ilaw na gasera. Mabilis akong kumatok sa pinto at tinawag ang matanda. Lola Gracia! Lola Gracia, ako po to, si Juan! Lola Gracia, nandiyan po ba kayo? Maya-maya pa ay may narinig akong yabag ng mga paa mula sa loob ng bahay. Pagbukas ng pinto ay tumambad sa paningin ko ang nag-aalalang muka ni Lola Gracia. Lola Gracia! Lola, ayos lang po ba kayo? Napahagulgol ng iyak ang matanda at hinila niya ako papasok sa loob ng bahay nito. Sinabi niya na may sakit ang kanyang apo at tama lang daw ang pagdating ko dahil balak na pala nitong sunduin ako. Kung gano'n, nasan po ang apo nyo? Ano po ba nangyari sa kanya? Sinamahan ako ni Lola Gracia sa silid ng apo niya at tumambad sa paningin ko ang pinagpapawisang muka ng dalagita. Napako ang paningin ko sa maumbok nitong tiyan at nag-aalala akong napasulyap sa matanda. Nalaman ko na buntis ang apo nito at ngayon sumasakit ang tiyan nito dahil sa mga aswang na nasa paligid ng bahay ni Lola Gracia. Ngayon nyo lang po ba nalaman ang tungkol sa pagbubuntis ng apo nyo? Tumango ang matanda, kaya muli kong sinulyapan ang dalagita. Binalot ko siya ng kumot at isinarado ko ang mga bintana. Lola Gracia, meron po ba kayong mga asin? Tumango ang matandang babae at inutusan ko siyang kumuha ng mga asin. Isinaboy ko ang mga yon sa paligid ng bubong ng bahay ng maglola. Saka ko tumayo sa gitna ng bakuran at dumampot ako ng bato bago ko kinausap ang mga aswang. Hoy, mga gonggong! Alam ko nariyan lang kayo. Ang mabuti pa, magpakita na kayo sa akin, mga aswang naiki! Mula sa itaas ng puno ay narinig ko ang malakas na tawa ng aswang na iki. Kita ko ang buo niyang itsura na kanina pa pala nakatingin sa akin. Saka ito lumipad at bumaba habang panay ang pagaspas ng pakpak nito sa ere. Sagamal ka talaga sa lahat ng mga pinaplano ko, Juan. Kaya ang dapat sa'yo, mamatay at ipakain sa mga alagad ko nang hindi ka napamarisan ng mga kauri mong albularyo. Ginagawa yan, hindi sinasabi, Mang Mahur! O ano? Nagulat ka ba? Dahil kilala na kita! Pero alam mo ba na may biyag kami ngayon na isa sa pinakamahalaga mong kasapi? Si Ader, ang iyong anak. Anong sabi mo? Hindi ko na uulitin pa ang sinabi ko, Mang Mahur. Nandito ako para tapusin na natin ang laban na to. Managot na ang dapat na managot. Lalong-lalo ka na, Mang Mahur. Hindi mo ko kaya, Juan. Kaya wag mo kong aamunin. Baka mabigla ka. Ikaw ang magugulat sa taglay kong kapangyarihan. Itong nang nami mo, saluin mo ang bolang apoy mula sa bato ko! Binato ko ang aswang na si Mang Mahur. Ngunit nakailag ito. Pero tinamaan ng isa sa alagad nito at agad na nasunog ang katawan. Dahil dito, lumipad si Mang Mahur at umikot siya sa tapat ko na para bang naghahanap siya ng pagkakataon para umatake sa akin. Kaya pala malakas ang loob mong labanan ako dahil taglay mo na ang apoy ng santal mo. Kaya ang bertud ko naman ang pakikilusig ko! Inilabas nito ang kanyang bertud na dati niya lang ginamit sa akin. Dahil dito, inunahan ko siya ng pagsambit ng orasyon at nagulat ito nang sumabog ang kanyang bertud. Ay! Hindi maaari! Paano nangyari ito? Ang mataas lang na albularyo makakagawa nito! Anong ginawa mo sa bertud ko? Sino ka man talaga, Juan? Ako ang albularyong may taglay na orasyon, putik. Kaya lahat ng bertud na lalaban sa orasyon ko ay sasabog at mawawala. Malas mo lang, Mang Mahur. Dahil ipinakita mo sa akin ang bato mo. Kaya naman, wala ka ng panlaban sa akin ngayon.
Inutusan ni Mang Mahur ang kanyang mga alagad na agad naman lumipad patungo sa kinaroroonan ko. Ngunit naging mabilis ako sa pagkilos. Naiwasan ko ang kanilang mga kuko para silang mga paniki na nag-uunahan sa pag-atake sa akin. O aking makapangyarihang mutya, dinggin mo ang pagsusumamo ko. Tamaan sana ng mga bolang apoy ang mga aswang sa impapawid. Gawin mo na mabilis at tunawin sila ng liwanag mo! Yun ang Tagalog sa orasyong sinambit ko. Kasabay ng paghampas ko ng buntot ng pagi sa hangin. Ang paglitaw naman ng bolang apoy at direkta itong tumatama sa katawan ng mga alagad ni Mang Mahur. Hindi maaari! Atras! Umatras kayo lahat! Hindi natin siya kakayanan! Saan kayo pupunta? Hindi pa ako tapos sa inyo! Inulit ko ang orasyon at marami sa kanila ang tinamaan ng bolang apoy. Kasama doon si Mang Mahur na agad bumagsak sa lupa. Mabilis ko tong nilapitan at nang papaluin ko na siya ng buntot ng pagi, may sumigaw mula sa likuran ko. Tay! Bumangon ka! Anak! Sandali, paano ka nakatakas sa pangangalaga ni na Arnel at Lolo Isagani? Anong ginawa mo sa kanila? Hindi niya ako sinagot. Sa halip ay nagpalit ito ng anyo bilang aswang na anduduno. Dahil natapos na ang bisa ng langis at kapangyarihan ng lubid, ay naging aswang si Ader na agad na umatake sa akin. Dahil magulo ang isip ko nun, dala ng labis na pag-aalala kina Arnel at Lolo Isagani, tinamaan ako sa balikat ng kagat ni Ader. Kuya! Lumaban ka! Ayos lang kami ni Lolo! Naisaan niya lang kami dahil akala namin na walang talaga siya na malay, kaya nakatakas siya! Lumaban ka, kuya! Patayin mo sila! Nang mapagtanto kong ligtas ang dalawa, ay tuluyan na akong nakipagpambuno sa mag-ama. Si Lolo Isagani ang humarap sa mga alagad ni Mang Mahur na aswang na iki. Si Arnel naman na kapatid ko ang lumaban sa mga alagad na anduduno ni Ader. Ito na ang pinakamaling ginawa ninyo! Ang bigyan kami ng pagkakataon para patayin kayo! Tignan lang natin kung sino ang una sa ating mamamatay! Dinukot ko ang bote ng gamot sa bulsa ko. Saka ko tumalon na mataas at ibinuhos ko to sa bibig ng umaangil na si Mang Mahur. Nainom niya ang gamot na tatapos sa buhay niya. Bumagsak siya sa lupa habang sakal-sakal niya ang kanyang leeg. Gusto niyang isuka ang gamot, ngunit huli na. Habang si Ader naman ay pinagtulungan ni na Lolo Isagani at Arnel, wala siyang magawa para tulungan ang kanyang ama dahil maging siya ay tinatamaan na rin ng sandata ng maglolo. Hayop ka, Juan! Tsaka, anong pinainom mo sa akin? Yan ang gamot na ginawa ko para sa mga kagaya mong demonyo! Anong ibig mo sabihin? Nainom mo ang gamot. Napapatay sa'yo, gonggong! Hindi! Hindi! Hindi totoo yan! Isang pagkakamali na kinalaban mo ko. Dahil ito na ang magiging katapusan mo. Sasabog ang katawan mo sa pamamagitan ng aking gamot. Kaya magdasal ka na kung marunong ka nun. Dahil unti-unti nang maaagdas ang katawan mo. Lalabas ang dugo mo sa ilong, sa iyong mata, at maging sa tenga mo. Hanggang sa matunaw ka at maging putik. Hanggang sa tuluyan ka ng maburas sa mundo. Hindi! Hindi ako mamamatay! At hindi ko sasapitin ang mga sinasabi mo, Juan! Teka, ano to? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Ano to? Dahil kumakalat na ang bisa ng gamot sa katawan mo, Mang Mahur. Muntik mo na ako mapaniwala na mabuti kang tao. Yung pala. Kampong ka rin ng kadiliman. At yan ang nababagay sa inyo ng anak mong si Ader. Magsama kayo sa impyerno! Nangyayari na nga kay Mang Mahur ang sinabi ko at nakita ito ni Ader. Kaya nasira ang focus niya at hindi niya naiwasan ang pagbaon sa katawan niya ng matalas na itak ni na Arnel at Lolo Isagani. Nakita yon ni Mang Mahur
kaya napasigaw ito ng malakas. Anak ko! Mga hayop kayo! Pagbabayaran niyo ito! Hanggang sa hindi na nakapagsalita si Mang Mahur, nang tuluyang naagnas at naging putik ang katawan niya. Sunod namang nilapitan ko ang nakaluhod pa sa lupa na si Ader at pinainom ko rin siya ng gamot. Kagaya na nangyari sa kanyang ama, naging putik din ang katawan nito hanggang sa tuluyan itong namatay. Dito na nagwawakas ang kasamaan ng mga aswang. Nang mamatay ang mga kalaban, lumabas sa bahay niya si Lola Gracia. Nasaksihan niya ang mga nangyari at labis ang pasasalamat niya sa amin. Sa awa rin ng Diyos, hindi na sumasakit ang tiyan ng apo nito. Saka kami nagpaalam sa matanda at nilisan namin ang lugar na yon nang may ngiti sa labi. Habang naglalakad kami pabalik sa bahay, ay nagsalita si Lolo Isagani. Nagtagumpay ka, apo. Matatahimik na ngayon si Leti. Ang galing ng ginawa mong gamot, kuya. Ano ba talagang sangkap nun? Bakit ganun kalakas ang epekto nun sa mga aswang? Dinikdik ko lang naman ang mga siling labuyo. Saka ako inihalo sa katas ng pinagsama-samang dahon ng sambong, artamesa at luya. Kaya kapag nainom nila, ay talaga namang hindi nila maiintindihan ang sakit. Ang sariling dugo nila ang susunog sa kanilang katawan. Tapos, syempre, may bisa pa ng orasyon ko. Idagdag pa ang bisa ng mutya na saltel mo sa kamay mo. Ay dako, sa dami ng agimat mo, Juan, ewan ko na lang talaga kung may lalaban pa sa'yo mga aswang. Maangas ka talaga. Tingin ko, Pulo, dahil sa angas ko, wala nang aswang ang lalaban sa akin. Kami lang noon ang nakakaalam sa ginawa naming pagpatay sa mag-amang aswang. Hindi nagtagal ay tuluyang bumalik ang katahimikan sa baryo namin dito sa probinsya ng Osamis. Ipinagpatuloy ko noon ang pagiging albularyo ko at naging sikat ako sa paggawa ng sangkap ng mga gamot. Sa ngayon po ay may pamilya na ako. 2 anak na kapwa nag-aaral ng doktor sa isang sikat na universidad. Natutunan ko po sa mga nangyari sa akin noon na ang pagiging albularyo ay hindi talaga madali, sapagkat maraming pagsubok ang kailangang pagdaanan at bago marating ang rurok ng tagumpay, kailangan mong harapin ang lahat ng yon, maging ang makipaglaban sa mga kampon ng kadiliman. Ngunit sa lahat ng mga pinagdaanan ko, ang pagtulong sa mga taong may sakit ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Dahil dito, naramdaman ko na palagi akong ginagabayan ng ating Panginoong Diyos, lalong-lalo na sa paggawa ng kabutihan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana may natutunan po kayo na magandang aral. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagtangkilik at pagsuporta sa aking channel na The Voice Addict. Sana po ay mag-subscribe na rin po kayo at pindutin niyo po ang like at notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong kwento at mag-iwan na rin po kayo ng kahit isang comment. Muli, maraming salamat sa inyo at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong may kapal na siyang pinakamakapangyarihang agimat sa lahat. Maraming salamat. Hanggang sa muli, mga idol.